Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, may bagong opisyal na mapa ang Pilipinas. Alam niyo na ba yan? Dahil yan ang pinirmahang batas ni Pangulong BBM na tinawag na Philippine Maritime Zones Act. Ang mapang pinagtitibay ng batas na ito ay nakabatay po sa mga pamantayan o standards ika nga na itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang UNCLOS ay isang pandaigdigang kasunduan na naglalatag ng mga lituntunin para sa anumang gawain sa mga karagatan. Layunin po ng dokumentong ito na linawin ang mga karapatan, pananagutan ng mga bansa tungkol sa paggamit sa karagatang nakapalibot sa mga ito at sa pangangasiwa sa mga likas na yamang matatagpuan sa mga ito. Ang UNCLOS o UNCLOS din ang basihan ng hangganan ng tinatawag na territorial waters at exclusive economic zones. Sakop ng territorial waters ang karagatang pasok sa 12 nautical miles mula sa tinatawag na baseline ng isang bansa na kung saan na may soberenya. Ang EEZ naman ay may kinalaman po sa eksklusibong karapatan ng isang bansa para galugaran at pakinabangan ang likas na yamang nasa loob naman ng 200 nautical miles. Paulit-ulit na nilinaw ang mga terminong ito, lalo na noong pagkatapos manalo ng Pilipinas sa kasong isinampa natin laban sa China sa International Tribunal for the Law of the Sea noong 2016. Kini-question kasi natin ang 9-dash line na ipinagpipilitan ng China na batayan ng hangganan ng kanilang teritoryo sa South China Sea. Sinabi rin ng tribunal na guilty rin ng China sa paglabag sa tinatawag na sovereign rights natin sa ating EEZ. Pinangihimasukan kasi ng dayuhang bansa ang ating mga proyektong lalong alamin ang yamang dagat sa bahaging ito ng ating teritoryo. Nagtayo rin ng China ng mga artificial islands at hinayaan lang na mangisda ang kanilang mga mamamayan sa dagat na tayo dapat ang unang nakikinabang dahil nga pasok ito sa ating EEZ. Hulyo 2016, kapanalig, nang lumabas ang makasaysayang desisyon na ito ng tribunal. Pero kasabay ng pagpasok ng Administrasyong Duterte noon, ang pagkakabaliwala sa pagkapanalo natin sa kasong binuno ng ating pamahalaan simula pa noong 2013. Sa katunayan, sinabi pa ng dating Pangulong Duterte na piece of paper o isang pirasong papel lamang ang arbitral ruling. Itatapon lamang daw yan sa basurahan. Dumaan ang mga taon at nakita natin kung paano binabaliwala ang mahalagang desisyon na iyon. Pumabor sa ating bansa ang pandaigdigang korte. Batay na rin sa mga batas at patakarang pinagkasunduan sundin ng mga bansa. Pero hindi natin ito pinanindigan dahil maaari daw itong magsimula ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at China. Anong say mo dyan? Sa halip na ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea, tumanggap pa ang gobyerno natin ng mga investment pledges mula sa China. Ilang beses ding itinaboy ng mga Chino ang mga kababayan nating nangingisda lamang sa karagatang matagal na nilang pinagkukunan ng kanilang makakain at kabuhayan. Ganito rin kaya ang mangyari sa bago nating mapa, lalo na kung maupo sa pwesto ang sinumang kadikit ng nakaraang administrasyon. Abay, huwag sana, kapanalig. Hindi dapat. Gusto natin ng kapayapaang nagbubuklod sa mga tao, gaya ng ipinahayag sa Efeso 4:3. Utak pulbura, ika nga, ang sinumang nagsasabi na giyera ang kakahantungan ng paninindigan ng isang bansa para sa mga karapatan nito. Masalimuot ang politikang kinapapaloban ng iba't ibang bansa. Sa totoo lang. Pero ang lahat ng inaasahang pairalin ang kapayapaan, ang pagkakasunduan. Maging sa mga panlipo ng turo ng Santa Iglesia. Mga Catholic social teaching tulad ng Pacem in Terris,
Pinahahalagahan ang pagtutulungan ng mga bansa nang sa gayon ay magampanan nila ang kanilang mga tungkulin, makamit ang kanilang mga karapatan ng walang pangamba. Kaya kapanalig, sa pamamagitan ng bagong mapa ng Pilipinas, mag-alab sana ang ating pagtindig para sa ating bayan, para sa ating soberenya, para sa ating mga Pilipino. Kapanalig, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.